Ang number 1 po natin, the answer is alpha or Polithia or Policia. Bahala kayo kung paano niyo siya i-pronounce. Okay. Okay naman. Okay, salamat po. Okay, number 1 ha is alpha. So number 2 po natin, ang hinahanap po kasi dito is yung policy system wherein lahat po ng kalalakihan ay nire-require na magbantay sa kanilang lugar just to make sure na walang gulong mangyayari. So that is the policy system under the TAN policy. Sabi natin ha, umpisahan po natin ulit kasi yung online po natin is hindi po sila nakasabay kanina. Dito po sa prompt pledge system natin, ang sistema nila para magkaroon ng peace and order, kailangan daw po merong 10 kalalakihan. Dapat edad nila is 12 years old. Kailangan nilang magbantay sa kanilang lugar para po mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. How about the traveling judge? Ano naman pong trabaho ni traveling judge? Sabi nga natin, di ba? From the word itself, travel, ang trabaho po ni traveling judge ay mag-ikot sa iba't ibang parte ng England para po duminig ng kaso at magbigay ng hatol. So, ibig sabihin, si traveling judge po ang magsasabi kung yung isang tao po ba ay nagkasala or hindi sa isang krimen na ibinibintang sa kanya. Nagkakaunawaan po ba tayo? Okay? Dito naman sa UN CRY, ano naman po bang ginagawa sa UN CRY para po magkaroon ng peace and order? Pagdating naman po sa UN CRY, kinakailangan daw po, kapag merong isang residente na sumigaw at humingi ng tulong, kinakailangan lahat ng kalalakihan ay magtitipon-tipon at sama-sama po nilang hahabulin kung sino man yung kriminal na kailangang arestuhin. So yun yung paraan nila para magkaroon ng peace and order sa kanilang lugar under the UN CRY. Nagkakaunawaan po ba tayo? Nagkakaunawaan ha? Okay, number 3. So ito. It is a group of trained personnel in the field of public safety administration engaged in the achievements of goals and objectives. Sino po kaya ito? Ang hinahanap natin, sino po ba itong grupo ng tao na hinubog at sinanay mo sa field ng public safety dahil meron po silang mga tungkulin na kailangang gampanan? Sino po ito? Or ano po ba hinahanap natin? The answer is police organization. Okay? Kasi when we say organization, ito lang itong salita na to. When we say organization, kailangan grupo kayo ng tao, nagtutulungan kayo para kumakuha yung nag-iisang layunin ninyo. Yun yung definition ng organization. And dito po kasi sa tanong natin, masyadong in-specify, masyadong tiniyak kung sino yung mga tao na tinutukoy. Sabi, they are group of trained personnel. That's why sasagot po kayo ng police organization. Pause po muna tayo dito. Pag-usapan muna natin yung organization, administration, and the management. Dito muna tayo. Pwede kayong mag-note sa likod po ng inyong mga papers. Okay. Ano ba ito, ma'am? Daming naka-note. Ako. Okay, focus po muna tayo dito. Meron po tayong dalawang uri ng organization. Meron tayong dalawang uri ng organization. Ano po yan, ma'am? Meron tayong tinatawag na informal organization. At the same time, meron din po tayong tinatawag na formal organization. Ma'am, ano pong difference ng dalawa? Pag sinabi po nating informal organization, yan po yung parang organization na mema lang na ginawa. Yung biglaan lang na ginawa. Bakit? Kasi wala kayong malinaw na ranggo na sinusunod. At the same time, hindi rin po malinaw kung ano yung layunin na gusto nyong isakatuparan. Pero kapag sinasabi po natin na formal organization, ito yung klase ng organization na malinaw yung ranggong sinusunod ninyo. Meron kayong ranggo na sinusunod. At the same time, malinaw din po yung layunin na gusto nyong maisakatuparan. Now,
Dito po sa formal organization, lagi po yung nahati sa dalawang division. Ano po ba yung dalawang division ng isang formal organization? Meron tayong tinatawag na administration. At the same time, meron din po tayong tinatawag na management. Ma'am, ano pong difference ng dalawa? Between these two, between the administration and management, tatandaan po ninyo, laging mas mataas si administration. Bakit po kaya siya mas mataas, ma'am? Kasi po, ang trabaho ni administration ay bumuo ng mga proseso para po ma-make sure na mai-implement or maisasakatuparan yung layunin ng isang organization. Sulat po muna natin ha, implementation of objectives. Ulitin po natin para sa mga naguguluhan. Ulitin po ha. Pag sinabi natin organization, kailan ba kayo matatawag na organization? Kailan matatawag na organization? Kailangan grupo kayo ng tao, nagtutulungan kayo para makuha yung nag-iisang layunin ninyo. Okay, sabi natin meron tayong dalawang uri ng organization. We have the informal and we also have the formal organization. What is the difference between the two, ma'am? Pag sinabi natin informal, sabi natin, those are the organizations na parang mema lang na ginawa. Wala kayong ranggo na sinusunod. Walang ranggo. Lahat kayo pantay-pantay doon. Hindi mo alam kung sino boss mo. Hindi mo alam kung sino yung pwede mong utusan. Ano pa? Pag sa isang formal organization, wala rin po kayong malinaw na layunin na gusto matupad. Pero pag sinabi natin formal organization, yan yung may ranggo kayong sinusunod. Alam mo kung sino boss mo at alam mo kung sino yung mga members. At the same time, ano pa? Meron kayong malinaw na goal or meron kayong malinaw na layunin na gusto maisakatuparan. Sabi natin, ang isang formal organization po, lagi yang nahahati sa dalawang division. What are the two divisions? This is one, the administration and the management. Sabi natin, sa pagitan ng administration at ng management, sino lagi mas mataas dyan? Si administration. Bakit sa administration, ma'am? Ano ba ang trabahong ginagawa ni administration? Sabi natin, bumubuo po siya ng mga proseso. Yan, nabura na. Wait lang. Okay. Bumubuo po siya ng mga proseso para masiguro na maipapatupad ang layunin ng isang organization. Ma'am, can you be specific? Ma'am, pwede bang sabihin mo sa amin, ano po ba yung mga prosesong tinutukoy mo na ginagawa ng administration? Ito po, gawa tayo ng acronym para matandaan nyo lagi ha. Ito pong mga proseso na to, ito po yung mga tinutukoy natin. We have the 2 R's and the 2 P's. Ma'am, ano po yung 2 R's and 2 P's na yan? These are the rules, regulations, policy, and program. Ito po yung 4 na proseso na binubuo ni administration para po masiguro niya na maisasakatuparan ang layunin ng isang organization. Nagkakaunawaan po ba tayo? Ang trabaho po ng administration ay umiikot lamang po dito sa 4 na ito. Sa paggawa ng mga rules, regulations, policy, and program. Next, dito tayo kay management. O dito kay management, pakisulat nyo, utilization of available resources. Ibig sabihin, ma'am, ano po ba yung trabahong ginagawa ni management? Ang trabaho po ni management is pamahalaan kung paano gagamitin ng maayos ang resources ng isang organization. O ma'am, can you be specific po ulit? Ma'am, ano po ba yung mga resources na tinutukoy mo na pinamamahalaan ng isang management? O dito naman po sa resources, meron tayong tinatawag na 4M. O, sa iba po, 5M po ito. Pero dito, 4M. Ano po ba yung 4M na yan? That is the money, materials, manpower, and the methods. Okay? Ito po yung 4 na pinapamahalaan ng isang management. Pera, materyales, mga tauhan, at mga pamamaraan. Sa iba po, 5M to. Ano yung kulang dito? The machineries. Di ba ang machine, it can also be considered as materials na rin naman po. Di ba? So, under na rin po siya dito sa ating materials. So, dito ha guys ha, linawan natin to. Kailangan nyo po itong makabisado. Bakit? Kasi kasama po ito sa TOS ninyo. The administration and the management. Basta tatandaan ninyo,
Ang administration po, umiikot lang ang trabaho nila dito sa ating 2 Rs and 2 Ps sa paggawa ng mga rules, regulations, policies, and program. Pero pag sa management naman po, umiikot ang trabaho nila sa pamamahala ng mga resources na meron ng isang organization. And those are the 4M. That stands for money, materials, manpower, and the methods. Nagkakaunawaan po ba tayo dito? Nagkakaunawaan po ba tayo? Sino po ang hindi naka-gets? Pwede natin itong ulitin para sa iyo or para sa inyo. Naunawaan po ako? Uy, boy po ba kayo? Ang ginawa niyo kahapon, para kayong nakipaglaban sa gera, para kayong sinabak sa revolusyon. Ha? Kaya pa? Nakakasunod ba? Uy, number ano pa lang tayo ha? Nakopy nyo na? O sige, copy muna. Online copy po kayo ha? Sige, copy muna. Guys, pinapadali lang natin yung administration tsaka management kasi kailan pa ba exam nyo? February? February. So, dapat makabisado nyo yan. The difference between admin and management. Basta dyan lang umiikot ang mga trabaho nila. Pagka-administration, eto ka, 2 Rs and 2 Ps. Kapag naman ang management, hanapin mo yung 4 na resources. Okay? Okay, next tayo. Number 4. Ito, basic lang to. Number 4. Largest organic unit within a large department. Ano to? Di ba sa functional unit po natin, sa functional unit, meron tayong tinatawag na BDSU. That stands for Bureau, Division, Section, and Unit. So, ang hinahanap natin yung pinakamalaki. So, this is Bureau. Okay? The answer is Bureau. Kasi pag sinabi natin division, this is the primary. Subdivision, burahin natin to para may space tayo. Okay. When we say division, this is the primary subdivision of a bureau. Ano pa? Pag sinabi natin section, ito di ba? When we say bureau, pinakamalaki. Sa loob ng bureau, merong division. Sa loob ng division, merong section. At dito po sa section, dito tayo nangangailangan ng specialization. Pag sinabi natin specialization, larangan kung saan ka magaling, larangan kung saan ka eksperto. Ito tinatanong po to sa board exam ha. At tinatanong dito sa board exam, aling unit yung nangangailangan ng specialization? Wala kang ibang isasagot kung hindi si section. Pag sinabi naman nating unit, ito naman po yung pinakamaliit na grupo sa loob ng functional unit natin. Sige po, kopya po kayo. Sunod-sunod lang yan ha, kaya nga nilagyan niya ng acronym na BDSU. Huwag mo na yung paikot-ikutin pa kasi yun po yung pagkakasunod-sunod niya. Okay, number 5. Number 5. Lakayan pa natin para makita ninyo. Okay, 5. A group of men organized to arrest offenders and the name was adopted from the name of the street where the office of Henry Fielding was located. Anong hinahanap na sagot dito? Sino ba yung grupo ng mga kalalakihan na yan? This is Charlie, the Bow Street Runners. Okay, Bow Street Runners po yan. Kasi pag sinasabi po natin na Praetorian Guards, yan po yung mga elite soldiers noong panahon ng Roman Empire. Noong ancient times pa po yan. Okay? Sila yung mga elite soldiers. When we say naman Royal Guard, ito naman po yung mga military bodyguards. Wait lang ha, bodyguards. When we say Royal Guard, sila po yung military bodyguards. Ang trabaho nila is bigyan ng proteksyon yung mga royal family na meron ang England. Yun ang trabaho ng isang Royal Guard. Itong Scotland Guards, may tinatawag ba tayong Scotland Guards? Wala naman tayong tinatawag na Scotland Guards. Meron tayo Scotland Yard. Ito po yung colloquial term para sa salitang Metropolitan Police Force. Sulat natin na, this is the colloquial term for
Metropolitan Police Force. When we say Metropolitan Police Force, yan po yung tawag sa police force ng England. Ang katumbas dito ng Metropolitan Police Force is the PNP. Okay? Ulitin natin guys ha. So number 5, the answer is Bow Street Runners. Bakit hindi si Alpha, ba't hindi si Bravo at hindi si Delta? Kasi when we say Praetorian Guards, sila po yung elite, okay? Elite soldiers noong panahon ng Roman Empire. When we say Royal Guard, sila po yung mga military bodyguard na nagpoprotekta sa royal family sa England. Scotland Guard, sabi ko nga wala tayong Scotland Guards. Okay? Meron tayo Scotland Yard at yun po yung colloquial term ng salitang Metropolitan Police Force. Okay, number 6. Number 6 tayo. Ito, it is a group of 10 neighboring male residents. Ito, napag-aralan na natin to eh. Over 12 years of age were required to guard the town. Ano to? 10 kalalakihan. Ang edad nila dapat 12. This is Frank Pledge System. Yeah, this is Alpha. Number 7. It is a proclamation issued by the King Richard of England sometime in 1195 that required the appointment of knights to keep the king's peace by standing as guards on bridges and gates and checking the people entering and leaving the cities and towns. Ano po kayang policy system ito? Nagpatupad daw ng proklamasyon si King Richard. Sabi niya, kailangan daw niyang mag-appoint ng mga knights. Yung mga knights na yan, kailangan po nilang bantayan yung mga tulay at mga gates sa England para po nakikita nila kung sino yung mga taong pumapasok at lumalabas sa kanilang lugar. So this is, ano to? Anong sagot dito? This is keepers of the peace. Okay, keepers of the peace po yan. Pag sa justice of the peace kasi guys, ano ba ang sa justice of the peace? Ang sabi sa justice of the peace, kailangan daw po sa bawat distrito na meron ang London, kailangan po merong 3 to 4 male. Okay? 3 to 4 male, 3 hanggang 4 na kalalakihan ang may alam sa batas, ang bibigyan po ng karapatan na mag-aresto, magparusa, at magpakulong ng taong lumabag sa batas. Ulitin natin ha. Sa justice of the peace po, anong sinasabi dito? Bawat distrito na meron ang London, kinakailangan may 3 hanggang 4 na kalalakihan na may alam sa batas. So, dapat marami kang alam sa batas. Kapag meron kang alam sa batas, bibigyan ka ng karapatan na mag-aresto, justice, magparusa, at magpakulong ng isang taong lumabag sa batas. Watch and ward. Ano ba itong watch and ward na to? When you say watch and ward, guys, nare-recall nyo ba sa Leia 1, yung salitang Statute of 1285? Napag-aralan po ba natin? Sa Statute of 1285. Ano ba sinasabi dito sa Statute of 1285? Pag sinasabi po nating statute, para hindi kayo mahirapan, sa Tagalog ng statute, kautusan. Kautusan. O sabi dito, during 1285, ang naging hari po ng England ay si King Edward I. So during 1285 po, meron daw pong kautusan na isinulong si King Edward I. Ano po yung kautusan na yan? Yan yung pagkakaroon ng watch and ward system. Because of this watch and ward system, nahati po sa 2 schedule yung pagbabantay sa London. Ano po sinasabi dito? Kapag ikaw ay isang guard na nagbabantay sa umaga, ang tawag sa iyo ay ward. Pero kung ikaw naman po ay isang guard na nagbabantay sa gabi, ang tawag po sa iyo ay watch. So ito ha, when we say ward, this is day. Pag sinabi naman natin watch, this is night. Okay, number 8 tayo. Purahin lang natin yung konti. Okay, number 8. It is organized as the first modern-style police system in the US. What is your answer?
Ano po sagot niyo dito? Okay, the answer for this one is NYPD or the New York Police Department. New York Police Department, bakit? When we say kasi Boston Police Department, natatandaan nyo dito, ito po yung pinakamalaking departamento sa US. Okay? Largest. When we say naman Philadelphia Police Department, ito naman po yung pang-apat sa pinakamalaking departamento sa US. Fourth largest department in the US. When we say naman LAPD or the Los Angeles Police Department, ito naman po yung kauna-unahang departamento na nag-hire ng babaeng police. Sino po yung kauna-unahang babae na yan? That is Alice Stebbins Wells. Ulitin natin na LAPD, departamento na unang tumanggap, unang nag-hire ng babaeng police, and that is Alice Stebbins Wells. Alright, number 9. Ito, basic lang din to eh. The first chief of police in Manila Police Department after the Independence Day. Sino po ba yung kauna-unahang chief of police ng MPD nung panahong nakalaya tayo sa kamay ng mga Amerikano? This is Alpha, okay? Lamberto Javalera. Kasi when we say Antonio Torres, siya po yung kauna-unahang chief of police ng MPD. Okay, siya naman talaga yung kauna-unahang chief of police ng MPD. Pero kapag ang tinatanong, sino yung kauna-unahang chief of police ng MPD noong panahong nakalaya tayo sa kamay ng mga Amerikano, that is Lamberto Javalera. Okay? Dito naman kay Rafael Crame, ano naman po kaya siya? Siya naman po yung kauna-unahang Pilipino na naging chief ng Philippine Constabulary. Sulat natin. First Filipino chief of the Philippine Constabulary. Guys, noong unang panahon po, wala po tayong tinatawag na PNP ha. Wala tayong konsepto ng Philippine National Police. Ang meron lang po tayo is the Philippine Constabulary. Ang kauna-unahang hepe ng Philippine Constabulary, sino? Tinatanong ko ha, sino ang kauna-unahang hepe or chief ng Philippine Constabulary? Sino? Si Henry T. Allen. Henry T. Allen. Pero kapag tinatanong, sino ang kauna-unahang Pilipino na naging chief ng Philippine Constabulary, sasagot kayo ng Brigadier General Rafael Crame. Nagkakaunawaan pa po ba tayo? Hoy, nagkakaunawaan pa po tayo? Okay ha? O dito, si Police Director General Cesar Nazareno, sino naman siya? Siya na po yung kauna-unahang naging hepe ng PNP. Sa panahon na to, meron na tayong konsepto ng Philippine National Police at siya po ang kauna-unahang chief or chief PNP ng Philippine National Police. Antonio Torres, guys, first chief of police ng Manila Police Department. Pero kapag tinatanong, after nating makalaya sa kamay ng mga Amerikano, that is Lamberto Javalera. Okay, number 10 po tayo. What is this? It is otherwise known as the PCINP law. What is this? When we say PCINP, guys, it stands for Philippine Constabulary Integrated National Police. Ano po itong tinutukoy dito? What is the PCINP law? Is it Alpha, Bravo, Charlie, or Delta? This is Bravo, the PT765. Okay? Ano po ba, ma'am, yung RA 4864? When I say RA 4864, ito po yung Police Act of 1966. Ito po yung batas na bumuo sa Polcom or sa Police Commission. Pero ang tawag na po kasi sa Polcom ngayon, ano ba tawag sa Polcom ngayon? Na Polcom na, di ba? National Police Commission. Ulitin natin na the RA 4864, yan po yung Police Act of 1966. Ito yung batas na bumuo sa Polcom or the Police Commission. RA 8551, what is this? This is the PNP Reform and Reorganization Act of 1986.
1998. Ano ba sinasabi sa 8551? Di ba sa 8551, yan po yung nagpataas ng educational qualification para makapasok ka sa PNP. Kasi dati ano ba lang yung qualification para makapasok ka sa PNP? Ano lang ang hinahanap? Kailangan meron kang 72 units sa college. Hindi high school. Kailangan meron kang 72 units sa college bago ka makapag-apply sa PNP. Pero ang sabi ni 8551, hindi na 72 units. Ano na hinahanap ni 8551? Kailangan tapos ka ng kolehiyo. Kailangan meron kang baccalaureate degree bago ka makapasok sa PNP. Lagay natin dito ha, PNP Reform and Reorganization Act of 1998. Oh, 4781 guys, itong batas na to, nag-amenda lang yan, okay? Meron lang siya mga binago sa mga Commonwealth Act. So, naman, hindi naman masyadong importante sa Commonwealth Act kasi hindi naman na yun binibigay dito sa ating LEC or licensure examination for criminologists. Ulitin natin na the 4781 guys, inamendahan niya lang, okay? May mga binago lang siyang provisions under ng Commonwealth Act. Next tayo, 11. Ito basic lang dito sa inyo. Police efficiency is measured by the decreasing number of crimes. Masusukat mo daw po yung kagalingan ng isang pulis kapag bumababa na yung bilang ng krimen na nangyayari. This is what? Okay, this is modern policy concept. Kasi ang sabi dito sa modern policy concept, di ba? Ang sukatan, ang basehan, para matawag mong mabisa or magaling ang mga pulis kapag wala nang krimen na nangyayari or there's an absence of crime. Dito sa old concept, kailan mo masasabing mabisa or magaling ang pulis? Kailan? Nakadepende po sa number of their arrests. Ibig sabihin, kapag marami kang na-arrest ng kriminal, that's the time na tatawagin kang magaling or mabisa pulis. Yun is sa old police concept. Eh dito sa home rule and continental theory, ano bang sinasabi dito? Diba? Pag sinabi dito sa home rule theory, ang pinagsisilbihan po ng pulis natin, sino? Sino ang pinagsisilbihan sa home rule? Home rule. People. O, tama, community, people. Na-confuse siya. Community people, isa lang din yun. Tao ang pinagsisilbihan ng pulis under ng home rule theory. Pero dito sa continental, sino po ang pinagsisilbihan ng mga pulis sa continental? Higher authorities. Yung meron lamang pong mataas na katungkulan sa gobyerno. Sulat niyo muna. Home rule lang, pinagsisilbihan ng pulis, tayong mga tao. Continental ang pinagsisilbihan ng pulis, sino? Higher authorities. Old policy concept, ano sinasabi? Masasabi mo mabisa ang pulis kapag marami silang na-aresto. Pero sa modern policy concept, kailan matatawag na mabisa ang pulis? Kapag wala ng krimen na nangyayari or if there's an absence of crime. Okay, number 12. Dito na tayo sa mga principles. The organization structure is effective if it is structured to aid the accomplishment of the organization objectives with a minimum cost. Ibig sabihin daw po, matatawag mo daw pong mabisa or magaling ang isang organization kung maisa sa katuparan daw po nila yung kanilang layunin, pero dapat minimum cost or maliit na porsyento lang ng resources yung mailalabas nila. This is the principle referring to what? Anong principle ito? This is Charlie. Okay? Principle of organizational efficiency. Ang sabi kasi doon sa principle of organizational efficiency, kinakailangan daw po maisakatuparan nyo yung layunin ng organization nyo, pero dapat maliit na porsyento lang ng resources ang ilalabas ninyo. Ano po ba ulit yung mga resources na meron tayo? The 4M, di ba? The money, the materials, manpower, and the method. So sabi ko nga sa inyo, yung iba, tinuturo is 5M kasi ini-include si machinery. Okay? So dito sa principle of unity of objective, ano po ba sinasabi dito? Anong konsepto ng principle of unity of objective? Sabi sa principle of unity of objective, kinakailangan daw po lahat ng members sa isang grupo is magbibigay ng ambag or makikipagtulungan, makikipagkaisa para maisakatuparan yung nag-iisang layunin ng organization. Pero pag sinabing principle of balance, anong sinasabi sa principle of balance?
Sabi lang po dyan, lahat ng prinsipyong binabanggit, kailangan mo yung balanseng i-apply. Hindi pwedeng pinipili mo lang kung ano yung prinsipyo susundin mo. Kailangan balanse lahat para po magkaroon ka ng isang successful organization. Sa Delta, ano po ba sinasabi dyan sa principle of absoluteness of responsibility? Sabi dyan, di ba? Superior cannot escape responsibility. Ibig sabihin, bilang isang superior officer, responsibilidad mo na panagutan lahat ng bagay na gagawin ng members mo. It doesn't matter kung yan ay mabuti or magandang bagay. For as long as member mo ang gumawa, cargo mo sila palagi. Bakit naman, ma'am? Kasi di ba yung mga members mo, sinusunod lang naman niya kung ano yung inuutos mo. So kung ano man yung magiging resulta, you don't have a choice but to be accountable for that. Nagkakaintindihan tayo? Okay ha? Okay, next po, number 13. This principle values that chief executive directly control 2 to 10 subordinates each and so on until the bottom of the organization is reached. So dito po, sa number 13, binibigyan kanya ng bilang kung ilan yung tao na kailangang i-handle ng isang superior. So anong principle ang hinahanap natin dito? This is the span of control. Kasi when you say span of control, tumutukoy po yan sa bilang ng taong kailangang hawakan ng isang leader. Okay? Kapag may nakikita ko yung mga numbers, nilalagay dyan sa tanong kung ilan yung bilang na kailangan mong i-handle, wala kang ibang isasagot kung hindi si span of control. So this is Charlie. So scholar principle. Ano ba sinasabi sa scholar principle? Tatandaan niyo sa scholar principle, guys, dalawang salita lang ang kailangan yung matandaan dito eh. The word vertical hierarchy and the flow of authority. Ma'am, ano po ba ibig sabihin yan? Tagalogin muna natin yung dalawa. O, di ba when I say vertical hierarchy, ano ba Tagalog yan? Pag sinabing vertical, patayo, pahiga. Patayo, bihin, patayong ranggo. Flow of authority, ano Tagalog? Daloy ng pag-uutos. So ano ba sinasabi sa scholar principle, ma'am? Ibig sabihin niya na ang utos ng scholar principle, kailangan daw po sa isang organization, kailangan yung mailahad yung ranggo ng mga tao in a vertical manner or sa patayong paraan. Ma'am, bakit kailangan sa patayong paraan? Para makikita mo yung daloy ng pag-uutos. Let's give an example. Gamitin natin yung ranggo ng ating PNP para ma-explain natin yung scholar principle. Kabisado nyo na ba yung ranggo ng PNP? Ako, kinabisado ko siya, ganito lang din eh. Kasi ganoon din yung turo ng lecturer sa akin dati. You have the galing, laging, maraming babae, kaya lagot kay Mrs. C. Lito. Okay? Ganon. So we have General, Lieutenant General, Major General, Brigadier General, Colonel, Lieutenant Colonel, Major, Captain, and the Lieutenant. Ina-explain natin sa scholar principle, guys, kasi sabi natin, di ba, kailangan mong ilahad in a vertical manner, sa patayong paraan, yung ranggo ng tao, para makita mo yung daloy ng pag-uutos. So, ito, sinulat natin ng patayo yung ranggo ng PNP, yung commissioned officer. So, through this, sa pamamagitan nito, makikita natin yung daloy ng pag-uutos nila. Paano yun, ma'am? O, ito, unahin natin si General. Paano ba yung daloy ng pag-uutos ni General? Sabihin, lahat ng ranggo na nasa ilalim niya, pwede niyang manduhan. Pwede niyang utusan. Yun yung kanyang flow of authority. How about Lieutenant General? Ganun pa rin naman. Lahat ng ranggo na nasa ilalim ni Lieutenant General, pwede niyang manduhan. Pwede niyang utusan. Pero yung ranggo na nasa itaas niya, pwede niya ba yung utusan? Hindi, di ba? So, ganyan yung flow of authority ng isang Lieutenant General. Ganun pa rin. Same goes with the Major General. Lahat ng ranggo na nasa ilalim ni Major General, pwede niyang utusan. Pero yung ranggo na nasa ibabaw niya, hindi niya pwede utusan. Okay? So, ibig sabihin po, makikita mo yung daloy ng pag-uutos kapag inilalahad mo in a vertical manner yung kanilang ranggo. Nagkakaunawaan ba tayo? Nagkakaunawaan ba tayo, guys? Okay, ha? Okay, next po tayo. Dito tayo, unity of command. Ano sinasabi sa unity of command?
Basic lang yan. Yan nga yung pinakamadaling tandaan sa mga ano eh. Ano sabi sa Unity of Command? Lahat ng employees, lahat ng members ay susunod lang sa utos ng nag-iisang superior. Yun lang yung konsepto ng Unity of Command. Wala tayong tinatawag na exception principle. Panggulo lang yan. Next, number 14. Dito. It means controlling the direction and flow of decisions through unity of command from top to bottom of organization. What is this? Ito guys ha, bibigyan ko kayo ng tip. Sa Leia lang to. Kapag nakakakita kayo ng salitang controlling sa Leia, tatandaan nyo, it's all about monitoring. Okay? Ulitin ko ha. Sa Leia lang ha, kapag nakakakita ng salitang controlling sa Leia, it's all about monitoring. Kailangan mong i-check from time to time yung ginagawa ng members mo. Yan lang yon. Next, number 15. Dito. Ito yung mga uri ng mga ng mga medium level questions, si number 15. Kasi kailangan mong i-analyze. The more complex the organization, the more highly specialized the division of work, the greater the need for what? Sabi dito, habang lumalaki ang isang organization, mas nahati rin daw po yung mga trabaho na kailangan gawin. So kapag ano nangyayari, ano po yung kinakailangan? Ulitin natin ha, sabi, the more complex the organization, ibig sabihin, habang lumalaki ang isang organization, the more din daw po na nahahati yung mga trabaho. So anong kinakailangan? Kailangan ba mas maging stricto yung pagdidisiplina mo? Yun ba yun? Is it bravo? Kailangan po ba mas maayos yung paghahati mo kung sino yung mga magbabantay sa mga trabaho gagawin sa loob ng organization mo? Or is it Charlie? Kailangan po ba linawin mo sa kanilang maayos kung ano yung tungkulin na kailangan nilang gampanan? What is the answer? Or is it Delta po ba, coordinating authority? Kailangan meron tagapag-ugnayan sa mga tungkulin na gagawin? Anong kailangan? Kapag lumalaki ang organization, kapag dumadami yung paghahati-hati ng mga trabaho, mas kinakailangan na magkaroon ng clearer delineation of functions. Kailangan po sabihin mo sa kanila ng malinaw kung ano yung tungkulin na kailangan nilang tapusin. So this is Charlie. Number 16. Ano daw po yung konsepto dito ng unity of command? Ano yung konsepto dito ng unity of command? Is it alpha? Represents the formal relationship among supervisors and subordinates in any given organization. Kasi itong alpha, guys, this is the definition of hierarchy of authority. Yan yung definition ng hierarchy of authority. So, ibig sabihin, X na agad si alpha. So, is it bravo ba? Only one officer is in direct command or supervision of each officer. Yan po ba ang konsepto ng unity of command? Yes. So the answer is bravo. Etong Charlie natin, guys, theory of police service which maintains that police are servants of higher authority. Ano ba yung tinutukoy dyan? This is the continental theory. Continental theory po yan. Etong delta naman po, di delta ang sagot, wait lang, napilugan pa ni ma'am. Okay, yung delta, police service gives the impression of being merely suppressive machinery. Isa po yan sa definition ng old police concept. Kaya isa yan sa definition ng old police concept. Ano ba yung sabi sa old police concept? Kailan mo masasabi na mabisa ang isang police? Kapag marami siyang na-aresto, di ba? Nakadepende sa number of arrests. So, dito po sa old policy concept natin, it is also considered as suppressive type. Ma'am, bakit po siya suppressive? Ano ba ibig sabihin ng suppressive? Ibig sabihin ng suppressive, hihintayin mo munang gumawa ng krimen yung isang tao bago mo siya arestuhin. Okay? So, yun po ang isa sa definition ng old policy concept. Hihintayin mo munang gumawa ng kasalanan, hihintayin mo munang gumawa ng krimen, bago mo arestuhin ng isang tao. Okay, next po tayo. Number 17. Ito, basic lang nito.
The three broad goals of the police organization. Alin dito yung hindi kasali. Except ang hinahanap. Hinahanap natin na yung malawakang layunin ng isang police. The answer is, alin ang hindi kasali? Charlie. Kasi yung pag-aresto sa suspected criminal, guys, that is one of the specific goal ng isang police. Okay? So the answer is Charlie. Okay na? Okay, number 18. Dito, feeling ko maraming nalito dito. Which of the following is a superior officer? Alin dyan yung tumutukoy sa isang superior officer? Is it Alpha ba? Basahin natin si Alpha. An officer who is in command of the department, a bureau, a division, an area, or a district. Yung Alpha po, tumutukoy po yan sa commanding officer. So, hindi sagot si Alpha. Ulitin natin ha. Ang Alpha, tumutukoy po yan sa commanding officer. Pag sinabi natin commanding officer, sila yung may karapatang magbigay ng command, ng utos sa isang departamento. Etong Bravo po kaya, is it the Bravo? Bravo ba ang hinahanap natin? Nakalagay. Personnel of the police department who have oath and who possess the power to arrest. Si Bravo naman po kasi pumapatungkol po yan sa mga sworn officer. When we say sworn officer, sila po yung mga police na nanumpak. Okay? Na nanumpak. And lahat naman po ng police natin can be considered as sworn officer. Lahat sila matuturing mo na sworn officer. Bakit? Kasi bago pa man po sila maging official na parte ng PNP, nanumpa na po muna silang lahat. Okay? So between Charlie and Delta, what is your answer? Sino po nagsagot ng Charlie? Patingin po ng mga kamay. Who says Delta yan, ma'am? Halo-halo ang sagot, ha? Okay, the answer for this one is Charlie. Ma'am, bakit po kaya Charlie, ma'am? Ang hinahanap kasi natin dito, guys, superior officer. Pag sinabi natin superior officer, mas mataas ka lang ng isang ranggo sa kapwa mo, officer. Ulitin natin na, when we say superior officer, mas mataas ka lang ng isang ranggo sa iyong kapwa police. Ito kasing Delta, guys, an officer who has the more senior rank or higher in a team or group, yan naman po yung tinatawag natin na ranking officer. This is the definition of ranking officer. Explain po natin itong dalawa na to, ha? Balik muna tayo dito sa ating notes. Ito, buti na lang nasulat na natin to. Dagdag natin yung mga non-commissioned officer. Ano yung mga non-commissioned officer ng PNP natin? Para ma-explain natin si superior officer tsaka si ranking officer. We have the EC sa mga super cute police. Ganon tayo, diskarte. EC sa mga super cute police, so we have Executive Master Sergeant, Chief Master Sergeant, Senior Master Sergeant, Master Sergeant, Staff Sergeant, Corporal, and the last one is Patrolman or Patrolwoman. So ito explain natin si Superior tsaka si Ranking Officer. Ito po yung pinagkaiba nila, ha. Makinig po online and dito sa ating face-to-face. Unahin muna natin sa superior officer. Sabi natin, ang superior officer, mas mataas ka lang ng isang ranggo sa kapwa mo, police. So ito, si corporal po, pwede po yung makonsider as superior officer. Bakit? Kasi mas mataas siya ng ranggo kay patrolman. Ano ba? Si staff sergeant, pwede mo yung makonsidered as superior officer. Bakit? Kasi po, mas mataas siya kay corporal at mas mataas siya kay patrolman. Ano ba? Master sergeant, pwede rin po yung maturing as superior officer. Bakit? Kasi may mga ranggo pang mas mababa sa kanya. Okay? So lahat po sila, lahat yung binibilugan natin, simula kay general hanggang kay corporal, lahat sila pwede mong maturing as superior officer. Bakit? Kasi may mga ranggo na mas mababa sa kanila. Si patrolman,
Pwede ba yung makonsidered as superior officer? Hindi na. Bakit hindi na? May ranggo pa ba na mas mababa kay patrolman? Wala na. So, hindi siya mako-consider as superior officer. Pero kapag sinabi natin na ranking officer, say ranking officer, yung delta dyan sa papel ninyo. Ibig sabihin ng ranking officer, ikaw yung may pinakamataas na ranggo sa isang grupo. Let's say, for example, ginrupo-grupo kayo. Sabi sa grupo ninyo, dito sa group 1, ang magsasama-sama sa group 1, dapat nandyan si major, nandyan si patrolman, at nandyan din dapat si lieutenant general. Sino yung may pinakamataas na ranggo? Si lieutenant general. So, siya po yung matuturing natin as ranking officer. Kasi siya yung may pinakamataas na ranggo sa isang grupo. Ito pa, panibago. Group 2 naman. Grupo-grupo ulit natin. Ang mga nandito, si captain, si lieutenant, pati na rin si lieutenant colonel. Sino may pinakamataas na ranggo? Si lieutenant colonel. So, ibig sabihin, siya si ranking officer. Kasi siya yung may pinakamataas na ranggo sa isang grupo. Nagkakaunawaan po ba tayo? Nagkakaunawaan ba? Okay ha? Okay, balik tayo sa ating alam na yan ha, Alpha po, commanding officer. The Bravo, it is the sworn officer. Pag sa Charlie, yan po yung hinahanap natin na superior officer. The Delta is ranking officer. Number 19, ka-basic to. Known as the military organizational structure and said to be the simplest kind. Pinakasimpleng uri ng organizational structure, this is the line organizational structure. Bakit kaya siya kinonsidered as pinakasimple? Bakit po kaya? Kasi po, dito po sa line organization natin, tatandaan ninyo, isang tao lamang po ang nagsisilbing leader. Ulitin natin ha, sa isang line organization, isang tao lang ang nagsisilbing leader. Dito sa functional, di ba when you say functional, dito naman ha, kapag nakakarinig kayo ng salitang functional sa LEA, tatandaan nyo, it's all about specialization. Okay? Larangan kung saan ka magaling, larangan kung saan ka eksperto. Ano naman po itong functional organization, ma'am? Ito yung klase ng organization na hinati-hati kayo into several units. Lagyan natin ng drawing para po mas maintindihan. Yung iba po kasi dito, visual learner. When I say visual learner kasi, kailangan meron silang nakikitang imahe para po mas maunawaan nila compare sa naririnig lang nila yung explanation. Dito, ulitin natin ha. Pag sinabi nating line organization, sabi natin, ito yung klase ng organization na isang tao lang ang nagsisilbing leader. Isang tao lang ang leader sa isang line organization. Sa functional naman, when I say functional, it's all about specialization. Ito yung klase ng organization na hinati-hati kayo into several unit. Say for example, ang unit na to ay tinatawag natin na IT unit. Ito naman is the legal unit. Ito naman po ay si, let's say, health unit. So yan, hinati-hati kayo into several unit. So dito po sa functional, bawat isang unit, meron kayong tigi-tigisang leader. Isang leader dito, isang leader dito, at isang leader din po dito. So, anong difference niya doon sa line? Kung dito po sa functional ay maraming leader ang nag-e-exist, dito po sa line organization natin, isang tao lang ang nagsisilbing leader. Ano pa? Meron din tayong tinatawag na line and staff. Ano naman po to? Ito naman po yung combination ng line at saka ng functional. Ma'am, paano po sinabing combination? Ganito po yung kanyang explanation. Ito po kasi, hinati-hati na kayo into several unit. Bawat unit meron kayong tigi-tigisang leader. But then, lahat pa rin ng leader na yan ay under pa rin po na nag-iisang pinaka-superior. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo? Ganito po yung ano niya ha, yung kanyang drawing para po maunawaan natin. Kapag ka-line, isang tao lang ang nagsisilbing leader. Functional, maraming leader ang nag-e-exist sa isang organization. Pag line and staff po, hinati-hati kayo into several units. Bawat unit may kanya-kanyang leader.
Pero lahat pa rin ng leader na yan ay under pa rin na nag-iisang pinaka-leader. Ito rin po yung ginagamit ng organizational structure ng ating PNP. Bakit? Aside from that, ma'am, bakit pa po ba yan ginagamit ng PNP natin? Kasi po meron daw po siyang konsepto ng line unit at ng staff unit. Ano po yung mga yan, ma'am? Tatandaan po ninyo, lahat ng police na naka-assign sa mga line unit na yan, sila po yung direktang gumagawa, direktang nag-accomplish ng primary task ng PNP. Ano po ba yung mga primary task ng PNP? Di ba we have the PIT, JV. Sulat natin dito ha. Pag line unit, sila po yung direktang nag-accomplish, direct accomplishment of the primary tasks of the PNP. Ano po yung mga primary tasks na yan? Guys, ano yung primary task? This is the PIT-JV, the Patrol Investigation, Traffic, Juvenile, and Vice. Yan po yung mga primary tasks or sa Tagalog, mga pangunahing tungkulin na ginagampanan ng isang pulis. Tatandaan din po ninyo, lahat po ng pulis na naka-assign sa line unit, sila po yung mga pulis na nagtatrabaho sa field. Tandaan po natin, lahat ng pulis na ina-assign sa line unit, sila po yung mga tao or pulis na nagtatrabaho sa field, sa kalsada, sa gubat, basta kalye, sa labas po sila. Pero pag sinabi natin staff unit, ano naman po bang trabaho nila? Sa staff unit, guys, dalawa lang ang trabaho nila. Sila po yung nagbibigay ng support at ng advice sa mga nasa line unit. So specifically speaking, lahat naman po ng pulis na ina-assign sa staff unit, sila naman po yung nagtatrabaho lamang sa loob ng opisina ng PNP. Yun po yung difference nila. Ulitin po natin ha. Line unit, sila yung direktang gumagawa ng mga primary tasks ng PNP, which is the PIT-JV, the Patrol Investigation, Traffic, Juvenile, and Vice. Saan po nagtatrabaho ang mga line unit? Sa loob, sa labas? Sa labas, sa field. Pero pag sinabi nating staff unit, dalawa lang ang trabaho nila, nagbibigay ng suporta at advice sa mga nasa line unit. Saan naman po sila nagtatrabaho? Sa loob lang po ng opisina ng PNP natin. Okay, so yan po yung difference ng line, functional, and line and staff. Dito tayo, number 20. It involves logistical operations of the organization. Anong tinutukoy dito? Ano po tinutukoy dito? Okay, the answer for this one is auxiliary function. Charlie, bakit po kaya ma'am? Listen po, listen, para alam ko bakit nagkamali. Pag sinabi kasi natin primary function, guys, tumutukoy lang din po yan sa line unit. Line unit lang din yan. Ano trabaho ng line unit natin? Kakadiscuss lang. Ano trabaho ng line unit? Sila yung nagda-direct accomplish, direktang gumagawa ng mga primary tasks ng PNP. Ano yung primary task? That is the PIT-JV. Sila nga po yung tatrabaho sa labas ng opisina. Pero pag sinabi nating administrative function, ito po, ang katumbas nito is yung mga staff unit naman po. Sila naman po yung nagbibigay ng suporta at advice sa mga nasa line unit. Saan sila nagtatrabaho? Sa labas. Okay? Sa loob. Sa office po sila nagtatrabaho. Pag primary, sa field. Pag naman administrative or staff unit, sa office naman po sila. O, dito tayo kay auxiliary. O, dito para maintindihan si auxiliary ha. Pag sinabi kasi natin guys na auxiliary, ang Tagalog ng salitang auxiliary, pantulong. Pantulong. Pantulong na lang po kasi sila sa mga trabaho na hindi na kayang gawin ng mga line unit at ng staff unit. But then, most of their works po kasi is nakafocus na lang po sa mga logistical operations. Pag sinasabi kasi natin na logistical, it's all about supplies. Lahat ng kagamitan, lahat ng facilities, lahat ng vehicles and tools na kailangang i-maintain, ang nag-handle na po niyan is yung mga police na naka-assign under ng auxiliary function. So, yun lang po yan ha. Tatlo yan. Tatlo yung function sa loob ng PNP natin. Primary, administrative, and the auxiliary.
Ulitin ko ha, auxiliary, pantulong na lang po sila sa mga trabahong hindi na kayang gawin ng primary at ng administrative function. But most of their works is nakafocus lagi sa pag-handle, sa pag-maintain ng mga logistics, ng mga supplies, ng mga kagamitan. Okay? Next po, number 21. Ito, basic lang dito sa inyo eh. Separation by reason of reaching the age of retirement or upon completion of certain number of years. What is the answer for this? Halo-halo ang sagot niyo. Ulitin natin yung tanong ha. I-analyze po maigi. Basic question po ito. Separation by reason of reaching the age of retirement or upon completion of certain number of years. Patingin ako ng mga sagot ninyo. Who says alpha? May nagsagot ba ng alpha? Siyempre, wala. Ano ba? Who says Bravo? Who says Charlie? Who says Delta? Halo-halo ang sagot ha. Ito po. The answer for this one, guys, is retirement. Bakit po retirement, ma'am? Listen, bakit retirement? Kasi po, guys, pag sinabi nating retirement, tumutukoy po yan sa compulsory retirement at saka kay optional retirement. Ano ba sinasabi sa compulsory? Kailan ka magre-retire dito? Kapag na-reach mo na yung age of retirement, which is 56 years old. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo nang umalis sa PNP. That is compulsory retirement. Pag sinabi natin optional, yan po yung naka 20 years ka na sa serbisyo. Completion of 20 years in service. Okay? Dalawa po yung binabanggit. Dalawa silang binabanggit to, reaching the age of retirement and completion of certain number of years. Ang tinutukoy po dito sa completion of certain number of years is ito pong 20 years. Dalawa silang binabanggit, kaya sasagot ka ng general answer na retirement. Okay? Yan po yan ha. Pero kapag ito lang ang tinatanong, let's say ito lang. Let's say ito lang ang tinatanong, ganyan lang ang tanong. Yan lang. Separation by reason of reaching the age of retirement. Ano yung sasagot? Pag yan lang ang tanong. Tsaka kayo sasagot ng compulsory. Kasi yun lang ang tinutukoy eh. Reason by reaching the age of retirement. Paano naman po kapag ito lang ang tinatanong? Let's say ito lang. Yan. Separation upon completion of certain number of years. That's the time na sasagot kayo ng optional. Dalawa silang tinatanong. Di sumagot ka ng retirement. Kasi general yung question, di sumagot ka ng general answer. Pero kung specific yung tanong, sumagot ka ng specific answer. Nagkakaunawaan na kung bakit po mali? Okay ha? Next po, 22. Ito. The directorate who is the makeup artist and deodorant of the PNP is called blank. What is this? When you say makeup artist, sila daw po yung nagpapaganda. When you say deodorant, sila yung nagpapabango sa imahe ng pulis sa mata ng publiko. This is the work of Directorate of Police Community Relation. This is Charlie. Charlie po yan ha, Charlie. Dito kay Personal Records Management, the DPRM. Ano ba trabaho ng isang DPRM? Wait lang, burahin natin. DPRM, what is the work of DPRM? 5 ang trabaho ng DPRM sa PNP ha. Ano yung 5 na yan? Siya yung sa hiring, firing, promoting, appointing, and record keeping. Ano po ibig sabihin yan, ma'am? Explain natin si DPRM. Sabi natin, 5 yung tungkuling ginagampanan niya. The hiring, firing, promoting, appointing, and record keeping. Ibig sabihin, si DPRM po ang nagde-decide kung sino yung mga tao na karapat-dapat na makapasok sa loob ng PNP. Ano pa? Si DPRM din po ang nagde-decide kung sino yung mga dapat nang tanggalin sa PNP, the firing. Ano pa? Si DPRM din po ang nagde-decide kung sino yung mga pulis na karapat-dapat na ma-promote. Ano pa? Si DPRM din po ang nagde-decide kung saang unit i-appoint or itatalaga yung mga bagong pulis or mga bagong pasok na pulis sa loob ng
PNP. That is appointing. When we say record keeping, trabaho din po ni DPRM na i-handle yung mga documents and files na meron ng mga uniform and non-uniform personnel. Pakisulat po ha, DPRM, 5 ang trabaho niya sa PNP. That is hiring, firing, promoting, appointing, and record keeping. How about research development? Ano ba trabaho ng directorate na yan? Ang trabaho po ng research development is magbigay ng assistance kay Chief PNP sa pagkakandak ng research sa kung anong klaseng mga tools and equipments yung dapat nilang gamitin para po magsagawa ng mas maayos na operasyon. Ulitin natin ha, pakisulat nyo na lang sa mga notes ninyo. When we say research development, yan po yung directorate na tumutulong kay Chief PNP sa pagkakandak ng research sa kung anong mga materyales, mga tools and equipments yung dapat nilang gamitin sa pagsasagawa ng mas maayos na operations. When you say naman human resource, itong Delta, Human Resource and Doctrine Development or the DHRDD. Ano naman pong trabaho niyan, si Delta? Ang trabaho po niyan, 2 lang. Pakisulat sa note nyo ha. Siya po yung nagkakandak ng mga training and schoolings na ginagawa po ng mga uniform and non-uniform personnel ng PNP. Huwag yung pagbabaligtarin yan si DPRM tsaka si DHRDD ha. DPRM, 5 ang trabaho. Hiring, firing, promoting, appointing, and record keeping. Pero pag sinabi natin DHRDD or the Directorate for Human Resource and Doctrine Development, 2 lang. Okay? Sila ang nagkakandak ng training and schooling na ginagawa po ng mga uniform and non-uniform personnel ng Philippine National Police. Sige, sulat nyo lang muna. Done? Everybody done? Tapos na kumapya? Okay ha, o, dito tayo. Number ano na? 23. O, dito tama po kaya mga sagot ninyo. Ay, sorry, na-zoom out ko. Ito, the equivalent rank of police director in the PNP new rank classification. Ano yung katumbas na ranggo ng police director sa bagong ranggo ng PNP ngayon? Anong sagot ninyo? Who's this Alpha? Yun ba yung katumbas ng director? Who's this Brigadier General? Who's this Charlie, Major General? Who says Police Lieutenant General? Okay, the answer for this one is Major General. O, bakit Major General, ma'am? O, ito, explain natin. Sulat ulit natin yung ranggo ng PNP. The new rank and the old rank. Pakisulat din to guys ha, kasi sayang naman ang pagpasok nyo kung wala naman kayong matututunan. O, dito muna tayo sa old rank. Sa old rank tayo ng PNP ha. The Police Commissioned Officer muna tayo. Commissioned Officer. Ano ba yung tawag sa dating ranggo ng PNP? O, dito po. Meron tayong tinatawag na Director General. Ano pa? Pangalawa, we have Deputy Director General. We have the Director. Ano pa? We also have here the Chief Superintendent. We have the Senior Superintendent. We have the Superintendent. We have the Chief Inspector. We have the Senior Inspector. We also have here the Inspector. So, ito po yung katumbas niya sa new rank. Ano yung katumbas niya? Si Director General, ano yung katumbas niya sa bagong ranggo? Si General. Diba? We have the galing, laging, maraming, babae, kaya lagot kay Mrs. C. Lito. Deputy Director General, katumbas na ranggo. Lieutenant General. Ito si Director, ito yung hinahanap sa question. Katumbas niya sa bagong ranggo, Major General. Okay?
Chief Superintendent, katumbas sa bagong ranggo. Brigadier General. Senior Superintendent, katumbas sa bagong ranggo. Colonel. Superintendent, katumbas sa bagong ranggo. Lieutenant Colonel. Chief Inspector, katumbas sa bagong ranggo. Major. Senior Inspector, katumbas sa bagong ranggo, we have the Captain. Inspector, katumbas sa bagong ranggo, we have the Lieutenant. So ito po yung hinahanap natin. Si Director. So the answer is Major General. O doon sa commission, sa non-commissioned officer natin, sulat na rin natin na para isang notes lang tayo. Sige, sulat niyo muna para may space tayo sa pag-susulat. Guys, kailangan kabisado niyo yan na the new rank and the old rank. Kasi sayang mo pag nabigay sa board exam. Kahit isang puntos lang yan, importante po yan. Tandaan niyo bawat puntos sa board exam, importante kasi mahirap pong makawala sa 11131. Gawa kayo ng diskarte ninyo kung paano nyo siya kakabisaduhin. Kaya dito sa Leia, guys, lamang ka kung magaling kang mag-memorize. Sa totoo lang, sa Leia, lamang ka kung magaling kang mag-memorize. At saka umintindi ng isang konsepto. Tapos na? Proceed tayo sa non-commissioned officer tayo. Burahin ko na po ito ha, para may space. O dito pala, pwede pala dito. Kasya naman. Sa old rank ng non-commissioned officer, ano ba dating tawag? Di ba meron tayong tinatawag na, madali lang to eh. SPO4, SPO3, SPO2, SPO1, PO3, PO2, and Police Officer 1 or the PO1. Ano katumbas niyan sa bagong ranggo natin? We have the EC sa mga super cute police. SPO4, it stands for Executive Master Surgeon. SPO3, it stands for Chief Master Surgeon. SPO2, it stands for Senior Master Surgeon. SPO1, it stands for Master Surgeon. PO3, it stands for Staff Surgeon. PO2 is for corporal, and the PO1 is the patrolman or patrol woman. Yes, sulat po. Madali lang itong kabisaduhin, SPO1, SPO2. Dito lang tayo medyo nalilito, di ba? Sa commission officer. Pero kabisaduhin nyo guys, kaya nyo yan. Magtiwala kayo sa sarili ninyo. Tapos na? Ano oras kayo nakauwi? Sa gabi? 8? Masyado nyo naman dinibdib yung Leia. Okay guys, sa board exam, limited time lang doon ha. Kailangan wise ka sa paggamit ng oras mo. Di pwedeng ikaw ang masusunod kasi pag sinabing ipasa mo, ipapasa mo talaga sa ayaw at sa gusto mo. At kailangan, lahat ng number may sagot ka. Kasi pag meron kang nakaligtaan, meron kang na-skip na number, tatalon yung sagot mo. Paano kung tatalon? Ganito. Let's say for example, number 1, may sagot ka. Di ba ganyan yon? Wait lang, sulat natin muna. At say for example, ito, naganyanan mo, na-shadean mo. Tapos number 2, nakaligtaan mo kasi naiihi ka na. Nauli-una mo pa yung ihi mo. Anong gagawin dyan? Ito, sagot mo sa number 3, mapupunta sa number 2. Tapos magpa-follow na yan lahat hanggang 100.
Okay? So, mali-mali na yung sagot mo. Kaya i-check mo maigi kung na-shadean mo lahat. Mayari, sagot mo number 5, magiging number 4. Yung number 6, magiging number 5. So, maingat ha. Ingatan ninyo. Siguraduhin ninyo na wala kayong mas-skip na number. Tsaka be wise sa time. Okay? Magbigay kayo ng oras. For example, sa isang number, kailangan nakaka 2 minutes ka lang dyan sa isang number. Hindi yung isang number, naka 10 minutes ka. Eh naku, paano na hindi ba? 100 items yun per area. Di po ba? So, dapat ha, manage your time wisely. Okay, tapos na po kumopya. Next tayo. Number 24. What is considered the manning level or police to population ratio at the nationwide coverage? What is this? Nationwide coverage. Ano to? Is it 1:500 or 1:1,000? Ito, panggulo lang tong dalawa na to. This is 1:500. That is the nationwide coverage. Pero kapag ang tinatanong is the minimum, okay? The minimum police to population ratio, sasagot po kayo ng 1:1,000. Paano po ba difference kasi na itong dalawa? Matatandaan po ninyo. Ito pong 1:500, ito po yung kinoconsider natin as the ideal ratio. When you say ideal, yan talaga yung pinapangarap na ratio ng ating PNP na dapat sa isang pulis, kailangan 500 lang ang sinusupervise niya. Kaya nga lang po, sa hindi mapigilang paglobo ng populasyon dito sa Pilipinas, hindi po yan nasusunod. Instead, ang nasusunod is itong 1:1,000. Ibig sabihin, sa isang pulis, ang kailangan niyang bantayan ay 1,000 katao. Okay? Actually, hindi nga yan nasusunod sa totoong buhay eh. Higit pa nga sa 1,000 yung sinusupervise ng isang perasong pulis lamang. Nagkakaunawaan po ba tayo dito? Okay ha, malinaw po yan. Next tayo, number 25. O dito, medium level question. Kailangan mong mag-analyze. Which of the following functions of DPRM, yung kanina binabanggit natin, na Directorate for Personnel and Records Management, which of the following functions of the DPRM is not included? Alin yung hindi tungkulin ng DPRM? Isa-isahin po natin. Is it alpha ba? Nakalagay. Assigning officers to traffic. Trabaho ba yan ng DPRM? Trabaho ba ito ng DPRM, si alpha? Yes. Kasi nga sabi natin, isa sa trabaho ni DPRM is appointing. Siya yung pumipili kung sino yung mga taong ilalagay sa isang unit. Meron tayong tinatawag na traffic unit. Kung sino yung mga lalagay sa traffic unit, ang mamimili niyan ay si DPRM. O, yung iba nalilito eh. Ano po ba ulit yung 5 trabaho ng DPRM natin? Ano yung 5 trabaho ni DPRM? Hiring, ano pa? Firing, appointing, what else? Promoting, and record keeping. Diba? Sinulat na nga natin yan kanina, in-explain pa natin. Sabi natin, ito yung tinutukoy natin sa ALPA. Trabaho po kasi ni DPRM na mag-appoint. Siya yung magtatalaga kung sino yung mga taong ilalagay sa bawat unit. So, trabaho niya yan. Siya yung naglalagay kung sino yung mga taong ilalagay sa traffic unit. Bravo po kaya, trabaho po kaya yan ng ating PNP, ng ating DPRM. Provide protection to the Chief PNP. Trabaho niya ba yan? Yes. Kasi sino po ba yung unit na nagpaprotekta sa Chief PNP? Si PSPG or the Police Security Protection Group. Sila yung nagpaprotekta kay Chief PNP. Sino yung naglalagay ng tao sa PSPG? Walang iba kung hindi si DPRM din po. So, trabaho din yan ng DPRM. Is it Charlie ba? Nakalagay sa Charlie. Provides information regarding personal matters. Hinahandle niya ba yung mga information na yan? Yes, kasi ito, record keeping ang isa sa mga trabaho ni DPRM. So, the answer is Delta. Kasi wala naman tayong pinag-uusapang pondo or pera sa DPRM. Nagkakaunawaan tayo? Guys, nakaka-follow po ba tayo? Okay. Okay, number 26. What is the operational support unit of the PNP that is responsible to conduct investigation and evaluate physical evidences related to the medical, biological, and chemical? This is the work of what? SOCO. SOCO, that stands for what? Scene of the Crime Operation. Walang sasagot ng operatives kapag nilalabas sa mga exam or
quizzes. Ulat natin ha. Scene of the crime operation. Ang trabaho nila is mag-collect ng mga physical evidence sa crime scene. At the same time, pwede rin silang mag-conduct ng forensic laboratory examinations sa mga physical evidence na nakukuha nila sa crime scene. How about the CIDG? Ano trabaho ng CIDG or the Crime Investigation and Detection Group? Sila naman po yung nag-i-investigate, pakisulat, sila yung nag-i-investigate sa mga economic sabotage na nangyayari. Ma'am, ano po yung mga economic sabotage? Sabotage. Katulad po ng mga estafa, ano pa? Yung mga smuggling, and even the bank fraud. Okay, yun yung mga examples ng economic sabotage. So, ang nag-i-investigate po niyan is the CIDG, that stands for, ano? Ano po? Crime Investigation and Detection Group. Ito wala tayong tinatawag na Crime Data Center. How about the Internal Affairs Service or the IAS? Ano trabaho ng IAS? Ang trabaho ng IAS, the Internal Affairs Service. Sila naman po yung nagkakonduct. Automatikong nagkakonduct ng investigation kapag meron pong nilabag na batas ang isang polis. Yun ang ginagawang trabaho ni IAS. Ulitin natin ha. Trabaho ni IAS, automatic magkakandak sila ng investigation kapag merong nilabag na batas ang isang polis. Okay? So, number 27. Under the law, RA 8551, any personnel who has not been promoted for a continuous service shall be retired or separated if the said period of non-promotion gained within blank. Ilang taon ang kinakailangan? Pag hindi ka na-promote ng ganito katagal na taon, at tried ka na, tatanggalin ka na sa PNP. Ilan? Ilan? 5. Ang tinutukoy dito guys is yung attrition by non-promotion. Attrition by non-promotion ang tinutukoy natin dito. Or from non-promotion. Ilang taon? Ilang taon ang hinihingi dito? Pag hindi ka na-promote ng ganito katagal na taon, tatanggalin ka na sa PNP. This is 10 years. 10 years, ha? 10 taon. Di ba meron tayong 5 uri ng attrition? Di ba we have 5 types of attrition? Ano ba yung 5 uri ng attrition natin? Attrition from non-promotion, attrition by maximum tenure in position, sulat natin, para po manood sa inyo. Dito yung kanina sinasabi natin yung sa tanong yung attrition by from non-promotion, ibig sabihin, pag sa loob ng 10 taon at hindi ka na-promote, you don't have a choice kung hindi tatanggalin ka na sa PNP. Pangalawang uri natin ng attrition, we have the attrition of maximum tenure in position. Tenure in position. Ano po sinasabi dito sa attrition of maximum tenure in position? Ibig sabihin yan, kapag na-occupy mo na, kapag nabuo mo na, nakumpleto mo na yung buong term of office mo, that's the time na pwede ka na pong ihiwalay sa PNP. Ulitin natin na sa attrition of maximum tenure in position, kapag po natapos mo na yung buong panunungkulan mo, pag natapos mo na yung buong term of office mo, that's the time na ihihiwalay ka na, i-attract ka na po sa ating PNP. Ano pa? You also have here the attrition by relief. Ano naman po sinasabi sa attrition by relief? Sabi sa attrition by relief, kapag hindi ka nabigyan or kapag wala kang hinawakang kaso sa loob ng 2 taon, pwede ka na pong tanggalin sa serbisyo. Ulitin natin na attrition by relief. Kapag wala kang hinawakang kaso sa loob ng 2 taon, pwede ka na pong i-alis, i-attract sa ating PNP organization. Ano pa? Meron din po tayong tinatawag na attrition in demotion in position or rank.
Ano naman po to, ma'am, si attrition in demotional position or rank. Dito naman po, guys, at para mas maintindihan, explain muna natin yung salitang demotion. Di ba meron tayong tinatawag na promotion? Pag sinasabi natin promotion, this is the upgrading of ranks. Ibig sabihin, tumataas ang ranggo mo sa promotion. Ang kabaligtaran po niyan ay si demotion. Kasi when we say demotion, this is the downgrading of ranks. Sabi dito, pagbaba ng ranggo. So, ano sinasabi dito sa number 4? Kapag daw po ikaw ay na-demote, kapag bumaba ang ranggo mo, kinakailangan mo daw po makabalik sa dati mong ranggo within 18 months. Kapag hindi mo yan nagawa sa loob ng 18 months, pwede ka na pong i-attrite or i-alis sa PNP organization. Let's say, for example, ganito, isa kang PO2. Kaya lang meron kang ginawang minor offense, meron kang ginawang kabalbalan, na-demote ka, binaba yung ranggo mo, ginawa kang PO1. So, ang sabi dito, dapat daw po, makabalik ka sa pagiging PO2 within 18 months. Kapag hindi mo yan nagawa within 18 months, pwede ka na pong tanggalin sa PNP. Okay? Nagkakaunawaan po ba tayo? Guys? Nagkakaunawaan po ba? Okay. Dito pa. Meron din tayong tinatawag na attrition by other means. Yun naman sa attrition by other means, maapektuhan ka lang po yan kapag nakakalimang taon ka na sa serbisyo. Maraming instances po yun na kapag ginawa mo, is pwede kang maapektuhan ng attrition by other means. Next tayo. Dito tayo, number 28. What division of the PNP optimizes the utilization of the personal resources, both uniform and non-uniform both non-uniform and uniform. Ano to? Sino ba tong directorate na tinutukoy dito? Sila daw po yung nagpapagalaw sa mga tao sa loob ng organization. This is the DPRM, the Directorate for Personnel and Records Management. Kasi sabi nga natin, di ba, paano niya ba pinapagalaw yung mga tao sa loob? Ayun, hiring, firing, promoting, appointing, and record keeping. 29. What unit of PNP is the lead office that administers the retirement and separation benefits of the PNP personnel and uplifts the morale and welfare of the PNP retirees? Sinong unit ang nag-aasikaso sa mga retirement benefit ng mga pulis na gusto na mag-retire? Sino? This is Delta, the PNP Retirement and Benefits Administration Service. Lahat ng to, panggulo lamang. Okay, so the answer is Delta. Number 30. Dito, it is the division that provides technical assistance to all PNP units in the evaluation of the intelligence in their respective personnel. O dito ha, guys, napakadali nito kasi kapag binasa mo lang maigi, kailangan malawak lang yung English vocabulary mo. We are talking about the technicality. We are talking about the technology. So, kaninong trabaho yan? Sa IT. Okay, bravo. Sana walang nagkamali sa number 30, ha? 31. Dito. When is the operational supervision and control powers conferred to mayors by the NAPOLCOM is suspended and temporarily given to the COMELEC? Kailan daw po ba napupunta kay COMELEC yung operational supervision ng PNP? Kailan? Okay, the answer is alpha. 30 days before and after the election. Explain po natin to, ha? Dito, makinig po muna, explain po muna natin. Ito, importante kasi itong part na to, guys, kasi kasama sa TOS ninyo. So, sayang naman po kung hindi natin ma-recall. Okay. Tatandaan natin, si NAPOLCOM po, simulan natin dito. Si NAPOLCOM, tatandaan nyo, meron po siyang ginagampan ng trabaho towards the DILG. At the same time, meron po siyang ginagampan ng trabaho towards the PNP. Dito muna tayo kay NAPOLCOM tsaka kay DILG. Si NAPOLCOM po is consider natin as an attached agency sa DILG. Ma'am, bakit po attached? Di ba when we say attached sa Tagalog, magkadikit? Pag pinagdikit mo yung dalawang bagay, walang lamang, walang mas mababa. Bakit? Kasi po yung nagsisilbing head ng DILG, siya rin naman po yung nagsisilbing head ng NAPOLCOM. Ano po ba ang tawag natin sa head ng DILG?
Ano tawag sa head ng DILG? Secretary. So kung sino po yung uupong secretary ng DILG, automatic, siya rin po ang uupong ex-officio chairman ng NAPOLCOM. So pantay lang po sila. Ano yung trabahong ginagawa nila? Nagtutulungan po sila para bumuo ng mga polisiya at ng mga programa na isusulong or ipapatupad po nila over the PNP. Ulitin natin Policy and Program Coordinating Body. Ulitin natin, si NAPOLCOM at sa DILG po, nagtutulungan silang dalawa para bumuo ng mga polisiya at programa na ipapatupad or isusulong nila sa PNP. Now, tapos na tayo dito sa NAPOLCOM tsaka kay DILG. Dito tayo kay NAPOLCOM tsaka kay PNP. Tatandaan po ninyo, si NAPOLCOM po, siya yung direktang sila po yung direktang humahawak sa pulis natin. Ulitin natin si NAPOLCOM, siya po yung direktang nag-handle sa PNP. As a matter of fact, dalawa po yung trabahong ginagampanan ni NAPOLCOM over the PNP. That is the ACOS. Ano po yung ACOS na yan? It stands for Administrative Control and Operational Supervision. Ma'am, ano pong difference ng dalawa na yan? Ito po yung difference nila. Pag sinabi po kasi natin na administrative control, tumutukoy po yan sa mga office works. When I say office works, lahat ng trabaho na ginagawa ni police sa loob ng kanilang opisina, ang nag-handle po niyan, walang iba kung hindi si NAPOLCOM. When I say naman operational supervision, tumutukoy naman po yan sa mga field operations. When I say field operation, yung mga operasyon mismo na ginagawa ni police sa labas, sa kalsada, sa kalye, sa gubat at kung saan pa man. Katulad ng pag-aaresto, pagde-demolish, search and warrant, search and seizures, all of those operations. Now, lahat po ng operations na ginagawa na yan ni police, ang nag-handle pa rin po sa kanila, walang iba kung hindi si NAPOLCOM. Ulitin natin Pag sinabi nating administrative control, tumutukoy yan sa office works. Ibig sabihin, lahat ng trabaho na ginagawa ni police sa loob ng kanilang opisina, ang nag-handle po sa kanila, walang iba kung hindi si NAPOLCOM. Ano pa? When I say naman OS or the operational supervision, lahat din po ng mga field operations na ginagawa ni police, ang nag-handle pa rin po sa kanila, walang iba kung hindi si NAPOLCOM. Now, sa dami po kasi ng pulis sa Pilipinas, hindi naman po yan kayang trabahuhin mag-isa ng NAPOLCOM. So anong ginawa ni NAPOLCOM? Naghanap po siya ng makakatulong niya sa operational supervision over the PNP. Naghanap siya ng makakatulong niya sa pag-handle ng mga operations na gagawin ni PNP. Sino yung nahanap niya? Ang nahanap po niya is yung mga local government executives natin. Sino po ba yung mga tumatayong local government executives natin? Sila po si Mayor at saka si Governor. Now, ito po si Mayor at si Governor, they are considered as the deputized representatives of NAPOLCOM. Ma'am, ano po ibig sabihin yan? Pag sinabi po kasi natin na deputized, when we say deputized, ang Tagalog ng deputized, katulong. Sabihin, si Mayor at si Governor po, sila yung nagsisilbing katulong ni NAPOLCOM when it comes to operational supervision over the PNP. Guys, pag sinasabi natin na operational supervision, ibig sabihin po, lahat ng operation na gagawin ni police, ang mag-handle sa kanila, walang iba kung hindi si Mayor at si Governor na po. Since sila na po ang may karapatan na mag-handle ng mga operations na ginagawa ni police, ibig sabihin, ang mayor at governor po, meron na silang karapatan na mag-employ at mag-deploy ng ating kapulisan. Ma'am, ano pong difference ng dalawa? Pag sinabi nating employment, it is the utilization of the units or elements of the PNP. Utilization of the units and elements of the PNP. Anong ibig sabihin yan? Pag sinabi natin employment, ibig sabihin si mayor at si governor daw po, meron na siyang karapatan na pakilusin or utusan yung mga pulis para magsagawa ng iba't ibang klase ng operation. Pero pag sinabi po natin na deployment, this is the physical movement of the units and elements na meron ang
PNP. When we say physical movement, ibig sabihin, di ba, merong paggalaw na nangyayari. Kasi pag sinabi po natin na deployment, meron na daw pong karapatan si mayor at si governor na i-assign ng police sa iba't ibang lugar. Ulitin natin ha. Si mayor at si governor, siya po ang nag-handle, siya ang nagsusupervise, siya ang nag-monitor sa lahat ng operations na ginagawa ni police. Kaya nga po, may karapatan na siya na mag-employ at mag-deploy ng isang police. Pag employment, may karapatan na siyang pakilusin yung isang police para magsagawa ng isang operasyon. Pero pag deployment, may karapatan na rin po siyang i-assign sa iba't ibang lugar ang isang police. Now, meron po pagkakataon na nawawala kay mayor at kay governor yung operational supervision over the PNP. Minsan daw po kasi napupunta yan kay COMELEC. Tuwing kailan? Tuwing nagkakaroon po ng election. Specifically, 30 days before and after the election, ang mag-handle sa lahat ng operations na ginagawa ni police, walang iba kung hindi si COMELEC. Ma'am, bakit po kaya? Kasi po, tuwing sasapit ang eleksyon, di ba wala naman tayong mayor at saka wala naman tayong governor. That's why ang mag-handle ng mga operations na ginagawa ni police ay si COMELEC. Pero 30 days after the election, kapag meron na tayong naihalal na panibagong mayor at governor, sila na po ulit yung mag-handle ng mga operations na ginagawa ni police. Okay? So yan lang po yan ha. Balik tayo dito. Number 32. Jurang for a 2-star general. Sino dyan yung may insignia na 2-star? Ulitin natin na. Galing, laging maraming babae, kaya lagot kay Mrs. Lito. General, Lieutenant General, Major General, Brigadier General, Colonel, Lieutenant Colonel, Major, Captain, and the Lieutenant. Ano ba ang insignia ng isang general? 4-star. How about the Lieutenant General? 3-star. Major General, 2-star. Brigadier General, 1-star. Colonel, 3 sampagita. Lieutenant Colonel, 2 sampagita. Kay Major, 1 sampagita. Kay Captain, 2 anahaw. Kay Lieutenant ay 1 anahaw. So anong hinahanap natin? 2-star general. So the answer is Major General. Bravo. Answer po sa 32 ha, bravo. How about sa non-commissioned officer natin? Kabisado niyo po ba yung kanilang insignia? Yung bagong insignia ng non-commissioned officer? Pasulat na din po natin ha, dito na lang sa gilid. O, di ba sabi natin sa non-commissioned officer, we have the EC sa mga super cute police. We have the executive master sergeant. We have the chief master sergeant. We have the senior master sergeant. We have the master sergeant. We have the staff sergeant, corporal, and the last one is patrolman or patrol woman. O, paano naman po yung insignia nito? Ano ba tawag sa mga guwit-guwit nila dito sa manggas nila? Ang tawag doon? Ang tawag po natin doon ay chevron. Ano po ba yung tsura ng chevron nila? Yung bago ha, bagong insignia. Dito muna kay patrolman, ano yung tsura? Bago guys ha, the new insignia. Ilan ang chevron ng patrolman? Isa. So isa lang kay patrolman. How about kay corporal? 2. Kay staff sergeant? 3 sa taas, 1 sa baba. Bago to ha. How about the master sergeant? Kay master sergeant, 3 sa taas, 3 sa baba. 3 sa baba. Wala tayong 2 sa baba. Senior master sergeant, ano ang chevron nito? 3 sa taas, 4 sa ibaba. How about the chief master sergeant? Dito na lang tayo kay chief master sergeant. Chief Master Sergeant. Ano yung tsura ng chevron nito? 3 sa taas, 5 sa ibaba. 5 sa ibaba. How about the Executive Master Sergeant? Ano yung tsura ng chevron? 3 sa taas, 5 sa ibaba, merong star sa gitna. Okay? So yan po yung tsura ng chevron nila. Ulitin natin. Sa mga hindi nakasunod. Patrolman,
Isa. Isa yung kay patrolman. Kay corporal, 2 chevron. Kay staff sergeant, 3 sa ibabaw, 1 sa ilalim. Master sergeant, 3 sa ibabaw, 3 sa ilalim. Senior master sergeant, 3 sa ibabaw, 4 sa ilalim. Kay chief master sergeant naman po, 3 sa ibabaw, 5 sa ilalim. At kay executive master sergeant, 3 sa ibabaw, 5 sa ilalim at merong star sa gitna. Tawag po dyan, chevron. Okay na? Guys, huwag kayong malilito dyan ha. Baka sa Leia mag-release ng picture ng chevron nila. Bibilangin ninyo kung ilang chevron ha para po masagutan ng maayos. Okay, next. Number 33. Decisions from pleb and involving demotion or dismissal from the service are appealable to blank. Saan mo ba pwedeng i-apela yung desisyon na ginawa ng isang People's Law Enforcement Board or the pleb? Kanina mo pwedeng i-apela? Etong dalawa na to, pampagulo lang yan. Between Alpha and Bravo, what is the answer? Okay, the answer for this one is Bravo, the Regional Appellate Court. Bakit, ma'am? Ano lang ba yung dalawang desisyon na kayang apelahan sa National Appellate Court? Pakisulat na lang po ha. Burahin lang natin yung iba. Dito. Sa National Appellate Board po, pakitandaan nyo, dalawang desisyon lang yung kaya nilang apelahan. Ano yun? Yung desisyon na ginawa ni Chief PNP at saka ni IAS, the Internal Affairs Service. Pero dito sa RAB, 5 desisyon yung pwedeng apelahan dito. Ano po yun? Yung desisyon na ginawa ni Chief of Police, ni Mayor, ni Provincial Director, ni Regional Director, at saka ng pleb. Okay? Yan yung 5 desisyon na pwedeng i-apela kay Regional Appellate Board. Ulitin natin ha, sa National Appellate Board, 2 desisyon lang ang pwedeng i-apela dyan. Desisyon na ginawa ni Chief of PNP at saka ng IAS. Sa Regional Appellate Board, we have the Chief of Police, Mayor, Provincial Director, Regional Director, at saka ng pleb or the People's Law Enforcement Board. Done? Angat lang natin ng konti para makakopy pa din. Number 34. Ito basic lang din. When a citizen decides to complain against a police office because of any abuse of authority, he must file his complaint to what office? O kapag ang isang ordinaryong tao magfa-file ng kaso laban sa isang police, kanino siya lalapit? Kay People's Law Enforcement Board or the pleb. Dito kay pleb, pakisulat, it is considered as the central receiving entity for any citizen's complaint. Pakisulat ha, central receiving entity for any citizen's complaint. Kasi mostly naman po kasi ng mga reklamo na pinafile ng ordinaryong mamamayan laban sa isang pulis, ay dinidirekta po nila kay pleb. Ano pa? Dito po kay pleb, meron tayong ratio na sinusunod. Ano po yung ratio na yan? 1:500. Ano po yung 1:500? Kailangan daw po, kada 500 pulis, dapat merong isang pleb. Ma'am, ibig sabihin, napakarami palang pleb sa Pilipinas. Yes po, maraming pleb sa Pilipinas. Kasi 5 lang naman ang miyembro ng pleb eh. Sino ba yung mga members ng pleb? Sino yung 5 members ng pleb? Yung isa po, kailangan manggaling sa sangguniang panglungsod or bayan. Members na to ng pleb panglungsod or bayan. Yung isang member naman po, kinakailangan siya ay isang barangay chairman. Yung 3 naman po kinakailangan manggaling sa community. Manggagaling sa community, ibig sabihin, pwede yung chismosa naming kapitbahay na mapabilang sa pleb.
Hindi po. Meron tayong qualification. Kailangan po, yung isa dyan ay principal ng elementary school. Principal of elementary school. Ano pa? Yung pangalawa naman, kailangan siya po ay isang college graduate. College graduate. Ano pa? Yung pangatlo, kailangan siya ay lawyer. So, yan naman po yung tatlong tao na bumubuo sa community. So, sila yung 5 members ng PLEP. Isang manggagaling sa sangguniang panglungsod or bayan, isang barangay chairman, at 3 manggagaling sa community. Nandyan po yung principal ng elementary school, isang college graduate, at isang lawyer. Okay? Next, number 35. Benefits derived by a PNP officer qualified for early retirement. Ano to? Is it 1 rank higher or 2 ranks higher? Ilan? Early retirement. Pag early retirement, ibig sabihin nakapagbigay ka na ng 10 taon sa serbisyo. Pag nakapag 10 taon ka na sa serbisyo, okay, and magre-retire ka na, makakakuha ka ng retirement benefit. Diba? Yung buwan-buwan matatanggap mo. Masabi doon, para po pagbasihan ng retirement benefit mo, ano ba kailangan? 1 rank higher or 2 ranks higher sa early retirement? The answer is 2 ranks higher. Ano ba kasing 1 rank higher, nag-a-apply yan sa optional retirement. Pag sinabi po kasi natin na optional retirement, naka 20 years ka na sa serbisyo. So for example, naka 20 years ka sa serbisyo, tapos gusto mo nang mag-retire, o meron kang retirement benefit na matatanggap. At para sa retirement benefit mo, kailangan pong iangat ng isa yung ranggo mo. Sabihin naman, mamaangat yung isa yung ranggo ko, magre-retire na po ako. Hindi yun para sa ranggo mo talaga. Para po yung pagbasihan na magiging retirement benefit mo. Lagyan nga natin ng example para hindi kayo nalilito. Ito. Di ba pag sinabi po kasi nating retirement, di ba dalawang uri yung retirement natin? We have the compulsory retirement, and we also have here the optional retirement. Pag sinabi natin compulsory, yan po yung reaching the age of retirement. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto mo, kapag ikaw ay 56 years old na, you don't have a choice kung hindi mag-retire sa PNP. Ang tawag doon, compulsory retirement. Pag sinabi natin optional, yan po yung completion of 20 years in service. Kapag daw po ikaw nakapagbigay ka na ng 20 years sa serbisyo, ikaw po ang bahalang mag-decide kung aalis ka na sa PNP or hindi pa. For as long as hindi ka pa 56 years old. Now, let's say for example, naka 20 years ka na sa serbisyo, sabi mo, gusto ko na mag-retire, gusto ko na makasama yung asawa ko sa bahay lang. Gusto ko na ma-enjoy yung buhay ko nang hindi ako isang pulis. Nag-retire ka na. O, pag nag-retire ka, meron kang matatanggap na retirement benefit. Okay, yan na po yung buwan-buwan matatanggap mo pagkatapos mo magtrabaho sa PNP. Para sa retirement benefit mo, kailangan daw po mag-1 rank higher tayo dito sa optional. Paano po yan? Let's say, for example, ganito. Let's say, isa kang lieutenant. Let's say, isa kang lieutenant. Naka 20 years ka na sa serbisyo. Sabi mo, gusto ko na mag-retire, napapagod na ako, gusto ko na makasama yung asawa at anak ko. Naka 20 years ka sa serbisyo, isa kang lieutenant. Magkano ang base pay ng isang lieutenant? Let's say, for example, ganito na lang kasi may butal-butal pa yun. Let's say, for example, ang base pay ng isang lieutenant is 50,000 pesos. Base pay yan we are not talking the gross pay. We are not talking about the gross pay. Ang pinag-uusapan natin yung base pay. Dito, kapag magre-retire ka natin sa kang lieutenant, hindi tayo dito magbabase ng retirement benefit mo. Kasi ang sabi nga po dito is 1 rank higher. Doon sa isang ranggong aakyatan mo. Ano ba yung kasunod na ranggo ng lieutenant? Captain. Let's say for example, ang base pay ng isang captain ay 60,000 pesos. So dito sa 60,000 pesos, dito tayo magbabase na magiging retirement benefit mo. Ibig sabihin ba ma'am, 60,000 pesos yung pwede kong matanggap as my retirement benefit buwan-buwan? The answer is hindi. Hindi po buong 60,000 kasi ang rule dito is 50% lang po ng base pay ang pwede pong matanggap as your retirement benefit. Which is magkano? Magkano 50% ng 60?
30,000 pesos. So, paano naman pagka ganito? Ibahin natin yung sitwasyon. Ma'am, paano kapag naka 21 years ako sa serbisyo, tapos doon ko palang naisipang mag-retire? Paano po yung isang taong susobra sa 20 years? O, ito ha. Kada isang taong susobra sa 20 years, it will tantamount to 2.5%. Okay? It will tantamount to 2.5%. O, i-ano natin, i-compute natin. Let's say, for example, naka 20 years ka sa serbisyo. Naka 21 years ka. Sabi natin, yung 20 years dyan, automatic, 50% na po yan ng base pay. Ilang taon ang sumobra sa 21? Isa. Yung isang taong susobra, it will tantamount to ilang percent? 2.5%. So, i-add mo lang yung dalawa na yan. 50% plus 2.5% is 52.50%. So, itong 52.50%, i-times mo po yan sa 60,000 pesos at yun na yung makukuha mo as your retirement benefit. Ilan po ba yan? 31,500 pesos. O, ibahin naman natin yung sitwasyon. Paano naman pag ganito, ma'am? Paano naman po, ma'am, kapag naka 40 years ako sa serbisyo? Let's say, naka 40 years ka sa serbisyo. O, sabi natin, yung 20 years dyan, automatic, 50% na po yan. Ilang taon ang sumobra sa 40 years? 20. O, meron tayong 20 years na sobra dito. Yung 20 years na yan, i-times mo yan sa 2.5%. Ilan ang sagot? 20 times 2.5. Kasi sabi natin, bawat isang taon, ang katumbas, 2.5, di ba? So, ang equivalent niyan ay 50% pa rin po. Tama ba? 2.5 times 20. Tama? 50%? At 50%. O, ngayon, i-add mo yung dalawa na yan. 50% plus 50% is equivalent to 100%. Ma'am, ibig sabihin po ba, 100% ng base pay ni Captain yung pwede ko makuha buwan-buwan? Pwede ba yan? Buong 60,000? Pwede? Pwede ba yan? Buong base pay? Sasakupin mo as your retirement benefit? The answer is, hindi. Kasi the maximum percentage lang po na pwede mong i-avail as your retirement benefit is hanggang 90% lamang. 90% lang po of the base pay. Kahit maka-100 taon ka pa ng pagsaserbisyo sa police, 90% lang ng base pay yung pwede mong makuha as your retirement benefit. Dito naman tayo, meron din kasi tayong tinatawag na early retirement. Dito sa early retirement, ang hinihingi lang po sa iyo dito ay 10 taon na pagsaserbisyo. Kapag naka 10 taon ka na pagsaserbisyo, pwede ka nang pumili kung gusto mo nang mag-retire sa PNP or hindi pa. Let's say for example, naka 10 years ka na sa serbisyo, gusto mo nang mag-retire, may makukuha ka bang retirement benefit? Yes, meron ka makukuha ang retirement benefit. At para sa retirement benefit mo, 2 ranks higher naman po tayo dito. Paano 2 ranks higher? O ganito po. Let's say for example ulit, isa kang lieutenant. Naka 10 taon ka na sa serbisyo, sabi mo, ayoko na, tama na, gusto ko na makasama yung pamilya ko, nag-retire ka. Naka 10 taon ka sa serbisyo. Magkano po ulit ang base pay ng isang lieutenant? Let's say sabihin ulit natin is 50,000 pesos. Okay, dito ba tayo magbabasa ng retirement benefit mo? Hindi, kasi ang usapan nga po, 2 ranks higher. Ano yung dalawang magkasunod na ranggo? Ano yung unang kasunod? We have the captain. Ano pa yung pangalawang kasunod? We have the major. O dito tayo magbabase sa base pay ni major. Let's say for example, ang base pay naman ni major is 70,000 pesos. Buong 70,000 ba yung makukuha mo as your retirement benefit? Hindi rin po. 50% din po ng base pay niya yung pwede mong makuha as your retirement benefit. Ma'am, paano pagka ganito? Let's say naka 11 years ako sa serbisyo. Gusto kong mag-avail ng early retirement. Paano po yung isang taong sobra? Thank you na lang ba to? The answer is, yes, wala na po yung bearing. Kasi po, yung 1 year po na pumapatak ng 2.5%, mag-a-apply lang po yan kung naka 20 years ka sa serbisyo. Okay? Dito po kasi sa early retirement, ang hinihingi lang sa'yo ay 10 taon. Okay? Ma'am, paano naman po pag naging disabled ako? Paano pag disabled ka? Let's say, naputulan ka ng paa, naputulan ka ng kamay, nabulag ka, nawalan ka ng kakayahan physically or mentally, nagampanan yung tungkulin mo, may makukuha kang retirement benefit?
Meron, of course. Ilang percent? Ilang percent ang makukuha mo? 80% of your base pay. Pero dito sa disabled, guys, wala na tayong 1 rank higher, wala na tayong 2 ranks higher. Kung ano yung ranggo mo, let's say, nung naputulan ka ng kamay, naputulan ka ng paa, doon na po tayo magbabase ng retirement benefit. Okay? Huwag yung pagbabalik sa rin si 90% tsaka si 80% ha. Ang 90%, that is the maximum percentage na pwede mong makuha as your retirement benefit. Pero pag 80%, yan po yung porsyento na makukuha mo as your retirement benefit kapag ikaw ay naging isang disabled. Nagkakaunawaan ba tayo dito? Huwag yung pagpapalitan ha. Pag early retirement, 1 rank higher, 2 ranks higher. Pag early retirement, 1 rank higher, 2 ranks higher. 2 ranks higher. Kapag ka po optional retirement, naka 20 years ka, 1 rank higher. Okay, next, number 36. O, ito. Insubordination is an administrative infraction referred to as, ano to? This is what? Insubordination. Kapag po gumawa ka nito, nag-commit ka ng insubordination, pwede kang makasuhan under the breach of internal discipline. Kasi guys, merong dalawang pagkakataon na pwedeng makasuhan si police. Kailan po pwedeng makasuhan si police? Una, kapag meron pong nag-file ng isang citizen's complaint. Tatandaan po ninyo, etong citizen's complaint na to, ito po yung kaso na isinasampa ng isang private citizen laban sa isang police. Tawag doon citizen's complaint. When we say naman breach of internal discipline, kapag nag-commit ka po ng mga minor offenses, kapag ikaw ay isang police at nag-commit ka ng mga minor offenses sa loob ng opisina ng PNP, pwede ka makasuhan under the breach of internal discipline. Ano po ba yung mga minor offenses na yan, ma'am? We have the GFISH. Ano po yung GFISH na yan? Ito yung mga minor offenses, ha? Na kapag ginawa mo, pwede kang makasuhan under the breach of internal discipline. That is the gambling. Ano pa? Frequent absences. What else? Insubordination, yung nasa tanong. You have the simple misconduct and the habitual drunkenness. Ano po yung mga yan? Let's say, una, gambling. Nahuli ka nagsusugal sa loob ng ano ninyo, presinto. Pwede kang makasuhan under the breach of internal discipline. Ano pa? Frequent absences. Lagi kang absent. Feeling mo pumapasok ka lang sa school. Pwede kang makasuhan under the breach of internal discipline pa rin. What else? Insubordination. When you say insubordination, hindi mo sinunod yung utos ng superior officer mo. Pwede ka rin makasuhan under the breach of internal discipline. What else? Simple misconduct. Pag sinabi natin simple misconduct, nagpakita ka ng masamang pag-uugali sa kapwa mo police. Kapag ginawa mo yan, pwede ka rin pong makasuhan under the breach of internal discipline. And the last one is habitual drunkenness. Kapag po palagi kang lasing, tapos papasok ka sa opisina ninyo, pwede ka pong makasuhan under the breach of internal discipline. That is the GFISH. Nagkakaunawaan po ba tayo? Kaya nagkakaunawaan. O, number 37. 37? Ay guys, ano na pala? It's 10:18 na. Sino yung mag-coffee break? Okay, coffee break muna tayo. Be back at exactly, sige na, 10:30. 10:30.